Season 2 of Anything Goes with DJ Happy is finally here, and you don't want to miss this. We're talking fresh topics, new perspectives, and new line of guests. You never know what's coming, and that's the fun part. Get ready for anything because dito sa Anything Goes, dito tayo ay masaya at si Lord lang ang bida. Pagpapala pa more and keep the faith, everyone. God bless us all. A pleasant and blessed evening to each and everyone. Welcome to Anything Goes with DJ Happy on GCCF. Dito muna. Ayan, kamusta po ang lahat ng ating mga viewers from around the world. Wow, totoo po yan kasi dito lang po tayo sa Facebook Live at later on, cross-posted din po tayo sa YouTube. No? Kaya hanapin nyo po sa YouTube channel, GCCF Lamplighters, at nandun po yung Anything Goes with DJ Happy. Dito na po sa Facebook, hanapin nyo po GCCF Facebook page, and nandito rin po yung Anything Goes with DJ Happy on GCCF, at nasa Central United Methodist din po Church siya or CUMC page. Kaya marami po tayong mga platforms para po sa programa ito, at unang-una po sa lahat, maraming salamat po sa bumubuo po ng programa ito. Unang-una po ang ating New Ministries Chairperson, si Miss Mara Panganiban, si Mr. Sean Abela, ang ating Multimedia Chairperson, si Mr. Jen Mendillo and EJ Mahipus, ang ating Executive Directors, si Mr. Ryan De La Serna and James Raymond Rapis, ang ating mga mahuhusay na director. Also si Mr. Ryan Gomez, no, ang napakasipag nating all around, no, mapa technician, mapa lahat-lahat na, kaya nga po all around. Also last but not the least, sa ating administrative pastor, si Reverend Carlos Lito Onilla. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta ninyo po dito po sa programa ito, Anything Goes with DJ Happy on GCCF and CUMC. Dito muna, kamusta po ang lahat? Siguro po sa oras na ito kayo po ay nagdi-dinner, no? Dahil it's evening. Also sa mga nagpe-prepare pa lang po ng food, mga nasa tahanan na, no? Especially mga mothers natin dyan, no? Mga mommies natin, busy yan sa oras na ngayon na ito. Wala pong problema. You can always tune in dito po sa program na ito. At sa mga nasa daan pa po, nasa labas, galing po sa kanilang work, no? Or yung iba po yung nasa school kasi kahit po Saturday, no, may mga pasok pa rin yung iba. Pagpalain po kayo ng Panginoon at naway i-guide niya kayo and keep you safe and sound. Ayan, isang magandang at mapagpalang gabi po muli sa inyong lahat. Also, special thanks din po sa ating mga partners. First up, we got Wingspired Unlimited Chicken Wings and Chicken Pops. Be inspired, be Wingspired. Luminosa Health and Wellness Products, especially yung kanila pong stem cell powder drink. This is a beverage po. Napakasarap po ito. Napakatamis. Masarap na masarap. And yun nga po, very healthy po. Luminosa stem cell powder drink. And last but not the least, RCA Build Pro. Redefining collaborative architecture. Again, thank you so much sa ating mga partners. Alright, mga viewers natin, no, isang paalala lang po sa ating lahat. Always be a peacemaker, no? Ika nga, nasa Bible nga po, blessed are the peacemakers. So, sa mga panahon natin ngayon, ano, lalo na ngayon, ang dami natin mga distractions, di ba? Una-una po, sa social media, yan. Merong mga ano dyan, may mga positive. Also, nandyan din mga negative. Kaya, let us always be mindful, no, sa mga actions natin. Isipin po natin lagi yung mga ating mga sasabihin. Kung mahilig tayo mag-comment, no, sa
sa social media. At kung mahilig din tayo laging manood or magbasa, no, ng mga posts dito nga po sa social medias na ito. Marami po yan iba't iba po yan. Be mindful po and be aware, no? Hanapin po natin sa mga puso natin na tayo ay maging mapagpakumbaba, no? Ano man tayo, ano man estado natin sa buhay. Let us always be yung maging peacemakers tayo, 'di ba? Ika nga, blessed are the peacemakers. So, a gentle reminder lang po sa ating pong lahat. All right. Dadako na po tayo sa ating napaka malaman and very beefy part ng ating programa. At ito po yung marinig natin at may kilala natin ang ating special guest for this evening. Unang-una po sa lahat, he is an educator. Yan. Pag narinig po natin educator, wow, teacher. Diba? Respectful talaga yan. Educator siya sa Philippine Christian University, Taft Avenue, Manila. Wow! Also, he is a real estate broker. Matindi talaga. So, part-time educator siya sa Philippine Christian University and also a real estate broker. Mukhang mukhang marakit talaga tong ating special guest for this evening. Mukhang masipag at very responsible. Totoo po yan. I can guarantee ang special guest natin for this evening is a very responsible person. Napakahusay po nito. So, please welcome po special guest for this evening, Mr. Sean Paulo Cawagdan. Woohoo! Alright, maraming salamat DJ Happy para sa napakagandang introduction. I praise God po dun sa mga ginagamit ng Panginoon para sa patuloy na ma-achieve ko yung mga bagay na ninanais ko and even yung dinidesire ng heart ko na patuloy makapag-impart sa mga tao. No, masayang-masaya ako dun. Sa mga kasama po natin ngayong gabi, no, maraming salamat po sa patuloy na pagtutok dito sa Anything Goes with DJ Happy, no, ay isang magandang platform ito na patuloy na ginagamit ng Diyos, no, para makapag-reach out at makapag-inspire ng more people. So maraming salamat na patuloy nyo kaming sinasamahan, patuloy kayong nakatutok, no, and I pray na as we go along with our conversations, patuloy na ang Diyos ang maitaas at ma-inspire din kayo sa aming mga magiging usapan. Yun lamang? Yeah. Ang ganda, ang ganda. Actually, ang ganda na sinabi ni Brother Sean, no? Sabi ko sa inyo very very mahusay itong ating special guest for this evening. Like yung sinabi nga ni Sean, this program is geared, no? Ang focus talaga nito is to inspire, no? Yung uplift and bless yung mga viewers. At hindi lang po kayo mga viewers, dahil rin po sa inyo mga viewers, nabe-bless din po kami dito po at ang buong team po ng itong programang ito. Thank you so much, no, sa magandang i-share mo. Ano pa lang yan, umpisa pa lang yan. Nakakapag-inspire na kagad si Brother Sean. Now, Sean, unang tanong, yun nga nabanggit ko kanina sa introduction, you are a real estate broker, no? So, very very common to. Kahit sino nakakarinig nito di ba? Of all ages, mapabata, young adult, or yung mga mga nasa tamang edad. Ayun. Tamang gulang. Alright. Tama. Alright. So, wastong pag-iisip. Wastong pag-iisip. So, narinig lagi nito, lang karamihan nito, real estate broker. Ngayon, para to shed some light, no, sa ating mga viewers, no, ano ba talaga ang isang real estate broker? Okay. Sasagutin ko yan. Sige. So, ang isang real estate broker, ito ay isang lisensyado na professional, no? And this is also a profession, being a real estate broker, no? Wherein we serve or we stand as someone, no, na nag-represent either sa seller or sa buyer ng mga properties, no? So halimbawa, merong isang property owner na gustong mag-dispose ng kanyang property, gusto niyang ibenta yung kanyang property, no? So we could be the one to represent him or her, no, pagdating sa
market ng kanyang property. Kami yung humaharap sa mga kliyente. Pwedeng kami yung maghanap ng mga buyers para sa kanyang property. Of course, with a professional fee. No, kumbaga. On the other hand, we are also the ones who can represent the buyer. So kung kanina, nire-represent namin yung seller, we can also represent buyer. Kung halimbawa, merong isang investor or gustong certain person na naghahanap ng property sa isang location, no, we could be the one. Kami yung mga pwedeng lapitan, pwedeng konsultahin para maghanap ng kung ano man yung kinakailangan nilang property or services, no, and not just, you know, selling and buying houses or apartments or condominiums. Not just that, no, we also give services such as, you know, yung pagta-transfer ng ownership, yung halimbawa yung paglalakad ng Mga papeles. no, yung mga titulo. Naku, madugo yan. Yes, no, so yung mga registry of deeds, kung narinig yan, mga tax declaration yan, medyo gamay namin yan. Kami yung mga tumutulong, no, sa mga unit owners or property owners na maging maayos o mas maayos yung pagta-transfer siguro o yung pag-comply nila noon ng pagdating sa mga ganyang bagay, no. So we assure also, no, kung ano yung mga dapat na tax na bayaran, no. So we give them recommendations and pieces of advice, so, mga ganon, no, para sa mga gusto nila mangyari. Well, ito lang masasabi ko, no, yung mga katulad mo, no, mga real estate brokers, napaka-brave ninyo. Buong-buo ang loob ninyo. Why? Hindi po biro talaga yan. Nabanggit nga ni Brother Sean, yung paglalakad ng mga papeles. Yes. Wow, it's like you're going in circles. Totoo yan. Nakakala mo, accomplish mo na to, hindi pa pala. Yes. Meron pa yan. May branch pa yan, may branch. Parang ano siya, sanga. That's the reality, Yes. no? Yung mga papeles. Well, yun yung mga requirements, no? Hindi naman natin, wala naman tayong magagawa dyan. Ang magagawa lang po natin, let's say, nabanggit nga yan, either the buyer or the seller, ang magagawa na lang nila is i-comply, ipagawa na lang sa kanila, or kung hindi sila maghahanap ng real estate brokers, napakahirap naman yung sarili mo. Na-experience ko yan actually. Na-experience ko yan. Kaya masasabi ko rin nahulog ng langit. yung mga katulad ni Brother Sean, that's true. It will make your life easier. No, para sa buyer and the seller. Yes. Now, Brother Sean, so ang tanong ko, no, yun nga, kayo yung lahat nag-aasikaso ng mga bagay na yan, papeles, requirements, calculations. Yes. Diba? Yung mga taxes. Yan, kinocompute. Parang ano ka rin, parang ano rin kayo, yung parang CPA din, ano? may part, yes, no? Yeah, diba? Kasi kung halimbawa, yung transfer ay galing sa parang, yung mga inheritance, no? Kung halimbawa, namatay yung ganito, or pwede ba yun sa Facebook? Yeah. Pabanggitin yung term, no? So, nag-pass away, yan, Yeah, kailangan din natin computein yung mga estate tax, yung mga ganong bagay, no? So personally, Sean, you're good at mathematics. Since I am a licensed real estate appraiser, I believe partly marunong din. Magaling din. Tapos mamaya pala, no, mga nagta-top notcher pala siya sa math, no? Ano lang siya, humble lang. Well, ito lang masabi ko, no, sana all. So, kasi ako, talagang pagdating sa math. Kaya saludo ako sa mga katulad ninyo, no, ni Brother Sean. Kasi although it's their profession, pero hindi siya biro-biro, kasi yung maraming kasi yung typical, no, pag narinig nila na real estate broker, real estate agent, yung usually ganon, ang iniisip nila ano lang yan, laway lang ang puhunan yan. Di ba yung mga ganon, laway lang puhunan yan, tapos they're just after their commission. Di ba yung mga ganon? Tapos pag nakuha na, may mga nagsasabi, wala na, hindi na makakontak. O ngayon, paano mo nga, i-explain mo nga sa ating mga viewers na para mawala yung ganyang stigma or paniniwala. Sige. Okay, no? So, I just want to share na bilang isang manlulupa, no, or part ng nasa real estate manlulupa. part ng nasa real estate industry, no. Hindi natin
iiwasan na meron talagang mga pumapasok sa industry na ang tingin nila sa profession ay parang part-time lamang. No? O kung hindi man part-time o parang tinatry lang siguro ganun, no? Kung magkiklik sila o kung hindi sila magkiklik, nakabenta ng isa, nakabenta ng dalawa, tapos hindi na nasundan, tingin nila o pakiramdam nila na mukhang hindi ako para dito, no? Pero I just want to share na that the PRC, no, medyo naghigpit sila, and even yung board ng real estate service natin dito sa Philippines, no, yung mga agents na nakakausap natin, yung mga real estate agents, no, they are now called accredited real estate salespersons. Ang ibig sabihin nun, no, kumbaga meron na rin silang mga registration sa Professional Regulation Commission, sa PRC, no, para hindi lamang ang dating ang yung mga nakakausap nating agents ay parang mga fly by night, no. So talagang tinataas nila yung standard ng profession. So whenever any one of you, no, na magkakaroon ng transaction man, o halimbawa, no, magkakaroon ng transaction sa mga real estate agents, real estate salespersons, no, try asking kung sino yung managing broker nila at kung meron silang accreditation sa PRC. Sila yung matatawag na legit, no. So may mga ganon. Meron naman mga practicing, yung tinatawag nila minsan na colorum, no. So doon tayo medyo dapat mag-ingat kasi kaya minsan pag nag-browse ka sa Facebook, may mga nagpo-post na scam, no. Sometimes you really, even us, no, kahit kayong mga naghahanap ng properties, you really have to do due diligence, no. Aralin niyo yung property and aralin niyo yung taong nakakausap niyo. Ask many questions about them. Ask them about their brokers, no? Yes, kasi right mo yun eh. Yes, and money is money, no. Hindi naman porke 10,000 yung na-scam, okay lang yan, 10,000 kikitain. No, still 10,000 at binasog mo sila. So still kailangan nating pag-ingatan kasi we are still uplifting the standard of the profession, no. So kung mas maingat, mas magiging maingat ang mga tao, mas kokonti ang mabibiktima ng scamming. So yun, hanapin lang natin yung accreditation nila, sino yung broker na nag-manage sa kanila, kasi yung professional fee kay real estate broker naman talaga siya binababa, no, yung commission na tinatawag, no. And then yung mga real estate salesperson na accredited sa PRC, may mga managing brokers kasi sila. So ang dapat na magbibigay sa kanila ng commission ay yung kanilang mga managing brokers, no. So hindi pwedeng diretso from owner babayaran si agent. Dapat by law, no, in compliance with RESA or yung Real Estate Service Act, Republic Act 9646, no. Talagang dapat ang nag-receive ng professional fee si broker at siya ang mag-hand over nun kay real estate salesperson. So yun yung mga adjustments na ginagawa ni PRC and ni PRB Res, no, para mas ma-uplift natin yung standard ng real estate industry. Hindi yung parang may papakilalang ahente tapos pag hindi nag-click, fly by night, aalis na. So naintindihan naman natin yun na siguro tinatry na gustong sububok kung magkiklik sila sa ganitong industry. But we have to understand that the industry of real estate is continuously being uplifted, inaayos yung standard para mas maayos din yung mga nakakausap at nakaka-transact ng mga individual Filipino citizens natin. Yeah, tsaka yun nga yung kailangan may order. Yes. 'Di ba? I think kaya maraming kumukuha nung, let's say, yung banggit mo nga kanina, yung colorum, 'di ba? Yung colorum is dahil yung madaling kausap na, 'di ba? Yung isabihin siya lang yung kausap mo eh. Yes. 'Di ba? Usually yung fear ng ng mga, let's say, no buyer or no seller. Yung nag-aalanganin sila na baka maraming kausap. So parang iniisip nila, naku di ang dami may komisyon. Di ba? Usually ganun ang yun yung yun yung nagiging dilemma niyang yung nature niyang na yan situation na yan. Yes. Pero yun nga, yung security naman, yung safety, yes, no? At kaya nga merong order. Ganun po talaga 'di ba? Pag may proseso talaga, whether we like it or not, yes, talagang mahirap usually, 'di ba? Pero kaya siya mahirap, yun yung tamang proseso. Right. No? It's konting sacrifice, 'di ba? Yes. On everyone's part. Yes.
At saka, if I may add, boss, DJ Happy, no? Kapag tinignan mo, hindi naman yan talaga pagbabawal eh. More on, it is being put there for everyone's protection. No, kumbaga protection against scamming, protection na even the government, yung due tax na para sa kanila dapat ma-remit sa kanila, no, and even yung salesperson dahil nasa tamang proseso siya, nagpa-credit siya, then tapos hindi ni-remit ng real estate broker yung kanyang professional fee, yung due professional fee niya, parang he or she could go after the broker dahil nga maayos yung proseso niya, no? Nakapagpa-accredit siya ng maayos and then meron siyang pwedeng gawin because of that, no? Kesa yung wala kang accreditation, then kung wala kang accreditation, wala ka talagang karapatan tumanggap ng professional fee. Kasi yun yung industry standard natin ngayon. Yun siya. Pero yun nga no, karamihan talaga they go for yung mabilis, yung madalian. Yes. Madalian. Usually ang iniisip kasi nila yung expenses. Totoo yan eh. Yes. Kaya maraming kahit alam na yung karamihan yung risk na nandyan, nagpagsapalaran pa rin sila di ba? Na pasukin yung kumuha ng mga persons na usually hindi naman sila licensed. Yes. No, yung colorum. Pero yun nga, it's like your yung park at your own risk na tinatawag. Yes. Yung mga ganon. Yes. In the end, ang potential na magsasuffer, kayo rin naman, di ba sila? Right. Di ba? Kaya mas mabuti na lumagay tayo sa tamang proseso. Right. Totoo. So. And we know, lahat ng real estate brokers na license talaga, talagang legit. Yun nga yung sinasabi ko, legit talaga yan. Yes. Yung trust nyo, mamimili lang naman kayo, di ba? Magtitiwala kayo. Ba't pa kayo magtitiwala doon sa hindi naman talaga niya linya yun? Usually pa nga hindi naman talaga, wala naman silang knowledge, karamihan. Yes. Yung experience lang. Yung, kasi nakapagbenta ako ng ganitong property, gato. Tapos, siyempre, kumikita yan, di ba? Then, meron na naman siya contact. Nakapagbenta na naman ako. Pero wala sa technicalities, di ba? Yung mga tawag dito, yung mga pros and cons na tinatawag sa linya na yan, sa field na yan. Usually hindi nila alam talaga yan, di ba? Parang yan yung yung nagda-drive ka na hindi ka dumaan sa driving school. Tinuruan ka lang ni uncle. Yung mga gano'n, tinuruan ka lang ni kuya. Tapos nagda-drive ka na. Iba yon. Madalas pa nga, you are good at driving. Pero hindi mo naman alam yung rules and regulations sa road, sa kalye. Yeah. So, parang ganun din yan. Yes. So, ano yung yung parang maiisip natin na common point doon, yun nandun yung risk. Andun yung risk. Diba? Yes. No. Kaya sa mga viewers natin, yung mga nagbabalak na bumili ng lupa, ng property at balak din na mag-sell ng mga properties nila, always go for the best. Yes. Yan. Yes, no? Compliance, no? Tsaka, I hope hindi ako naka-offend kanina doon sa sinabi kong kung ikaw ay colorum, no? Wala kang karapatan na tumanggap ng professional fee. Kumbaga, for me, it's my way siguro na to tell you na do something about it. Huwag kang manatili na colorum lang. No? Kumbaga, if there's something na dapat i-comply mo. No? Para hindi ka nandun sa point na pwede kang makasuhan, parang pwede kang ma-charge ng penalties, no? Imprisonment, tapos may fine pa. Babayad ka pa. May ganon, no? Under RESA or our Republic Act 9646. Wala ka pang commission, nagbayad ka pa. Yun, no? Kumbaga, wag natin hayaan umabot sa ganon. And even you, I believe, no, mas magiging okay o may security sa pakiramdam mo na if merong nag-treat sa'yo ng unfair or hindi binayaran yung professional fee na dapat na sa'yo dahil ikaw ay accredited, dahil ikaw ay registered real estate salesperson ng PRC, you know you could do something about it. Hindi ka lang tatahimik dahil colorum ka.
Tama? Yun yung gusto kong iwan sa kanila. Or, okay, to make it sweeter, unlicensed. Huwag naman po kayo magalit sa amin kasi yun lang na usually ang term na nagagamit natin eh. Yes. So ano pa ba ibang terms doon sa gano'n? Di ano na lang, unlicensed na lang. Unlicensed, unaccredited. Unaccredited. Yeah. Ngayon, if you are unaccredited, nabanggit nga ni Brother Sean, pwede ka naman kahit hindi ka pa unaccredited, pwede ka naman mag-pursue pa rin yan, mag-aral ka. Yes. Diba? Yes. Ano mo na, go for gold. 'Di ba? Para hindi naman hindi yung sabi nga niya yung habang buhay ka na lang na unaccredited Or colorum. Let's say nag-start ka ng bata ka pa. Tapos hanggang sa mag-senior ka, colorum pa rin. Syempre 'di ba? Kumbaga reputation naman din 'yon. Yes. Yung if you respect yourself. Yes. Respect everyone else, syempre. Yes. Do? Basta wag lang tayong manlalamang na kapwa natin, wag tayong manloloko, wag tayong mangi-scam. All is good naman. I agree. Yes. Pero yun nga, kasi yung mga buyers and sellers natin, they are expecting the best. Yes. Kasi yung sellers, they are expecting the best kasi property nila yung binebenta nila. Di ba? Yung buyers naman, they are also expecting the best kasi gusto nilang bumili ng property na yung tinatawag nga na bang for the buck. Di ba? Yung money's worth. Yes. Diba? Ganon. Yes. Kaya hindi natin dapat ito ipawalang bahala lang, yung i-take for granted. No? Yes. Kunyari tayo ay isang unaccredited real estate agent or broker. Isipin natin, be sensitive tayo doon sa mga sellers and sa mga buyers and sellers. Kasi pinaghihirapan nila 'yon, Yes, di ba? Let's do this not just for the money. Di ba? Yes. Kailangan may care tayo. Kaya diyan pumapasok yung mga accredited talaga, yung mga license. Yes. Yan. Tama. At talagang pinag-aralan yan, di ba? Nandiyan yung science niyan. Yes. Yung technicalities. Now, Brother Sean, mapunta tayo, no? Being a part-time educator nga sa Philippine Christian University. Woo! Philippine Christian University, Taft Avenue, Manila, right? As a part-time educator, no? Of course, may mga students ka na talagang yan yung kanilang interest or sa tingin mo, dahil lang ba pinush lang sila ng mga magulang? Kasi let's say, yung mga time namin, no? Pero young pa rin, syempre. Pero yung mga time namin, no, usually pinupush ka nung parents mo kung ano yung magiging career mo. Sa tingin mo, yung sa mga students mo, ano yung evaluation mo sa kanila? Okay. Talagang gusto ba nila, interest nila, or dahil pinagtutulakan lang sila ng parents nila? Okay. Maganda yung tanong mo, DJ Happy. No? Kasi if I will give you the demographics, majority ng real estate management students sa Philippine Christian University ay mga second courser. Oh. Ibig sabihin, ito yung mga graduate na ng first course ng college, and then mga professional na, no? Kaya even to the point na nagugulat kami, no? I mean, no discrimination naman na intended, pero nagugulat kami yung mga lawyers, no? Mga CPA, mga engineers, and even mga nurses, no? They still enroll dahil gusto nilang maging real estate broker, real estate appraiser. And pangatlong license, if I may ask, no, itong sa real estate management, since ito na yung topic natin, share ko sa'yo, DJ Happy, na yung real estate management, sa course na to, pwede kang magkaroon ng 3 licenses. So, real estate broker, real estate appraiser, and real estate consultant. So, even yung mga CPA, gusto nilang maging real estate appraiser pa. Yung mga CPA, gusto nilang maging broker pa for their own reasons, no? Kaya, nakaka-amaze kasi even them, na pag tinignan mo ay stable na, matuturing, no, sa profession nila kasi mga license na sila, they still see the potential sa real estate industry. Kaya marami sa kanila
gusto pa rin mag-take ng real estate management para maka-obtain ng mga licenses na yun. Now, going dun sa question mo with regard sa mga first courser o yung mga first time nagka-college, I got the chance to ask them individually. No? Yeah. So, meron talagang mga nag-research about the course and nagustuhan. And then, pero karamihan sa kanila, ang reason kung bakit sila nag-real estate management, kasi nai-inspire sila sa mga family members nila, mga tito, tita, pinsan na namamayagpag sa real estate industry. So parang nakikita nila, ay mukhang okay yung income ni ganito. Parang gusto kong maging broker din. Gusto ko rin maging, alam mo yun, someone who is engaged in selling or renting out properties. Kasi parang I manage my own time. Nakikita ko sila, no? Pumapasok sila kapag meron lang client or umaalis sila ng bahay pag merong client. And yet ganito ka rewarding yung mga nagagawa nila, how they share their blessings to their family members, no? Well, of course, by God's grace, no? Yeah. Kumbaga, yung mga ganun, dun sila na-inspire. So, I think that is the demographics based dun sa mga nakausap ko, mga estudyante. Well said, Brother Sean. Yeah. Or Sir Sean. Yeah. Sir Sean. So, it's a lot different na pala kaysa yung time namin noon. Kasi yung time talaga namin yun kahit anong course, talaga yung parents mo usually ang Ngayon, pag hindi mo pinili yun, nadi-disappoint sila. May mga ganyan na may mga... Ito, example na lang, no? In respect to my parents naman. So, wala namang problema to. Yung time ko noon, ang talagang gusto kong course is fine arts. Right. Particularly painting. Okay. Yung mga landscape, yung mga basta fine arts So, yung time na yun lang alam ko, yung landscape painting, etc. etc. So, hindi lang. Siyempre, malalim yan kung ano. Yung time na yun, very expensive, luxurious ang fine arts talaga nung time na yun. Siyempre, yung mga gamit, miscellaneous, di ba? Hindi kasi siya common course Okay, then number 2, choice ko na course is maging isang liar. Lawyer pala. Lawyer. No harm intended. Lawyer. Hindi rin natuloy. For, I don't know, for unknown reason sa akin. Siguro hindi lang talaga ipinagkaloob ni Lord. True, that's true. Yes. Gusto ko talaga maging lawyer din noon. Kaya lang, hindi talaga nangyari. Yun, nangyari, naging history, AB history major ako. I think kaya pa, DJ. Kaya pa mag-law. Order in the court. Naging judge pala agad, no? Judge. Yeah. No, kidding aside. Again, mga viewers, no, dito sa Anything Goes with DJ Happy, lahat tayo ay masaya. Yun. At si Lord lang ang bida. Di ba? Kaya lagi namin nababanggit yung yung grace ni God. Yung mga ganyan. Totoo po yan. Masaya po tayo dito. Yun nga, balik tayo doon, yung sa mga gusto ng mga parents. Yun yung time namin So ngayon, it is a lot different, no? Nakita ko yung advantage ng social media, especially yung AI natin, yung Google. Kasi mismo sabi mo, nakita mo sa mga students, sa students mo pa lang yan. Marami pang ibang course, no? Yes. Yun yung ginagawa nila, no? They browse, they search for kung ano yung gusto nilang maging course, no? Ano yung magiging future nila. Ibang-iba. Yung time namin kasi wala pang computer. Wala pa talaga. No. Yung computer nung time namin, pasimula pa lang. Yung mga disket, yung black floppy disk, yung time namin noon. So alam nyo na yung age ko, no? Pero young pa rin to. Again. Yes, tama. Yeah. I agree. So yan, babalik tayo doon. Yung mga students ngayon, yung mga kabataan. Yes. Naiisip na nila yung future nila. Right. No? At a very young age. At ikaw nga rin you are still very young. Totoo yan. At napakabata mo pa and yet you are a part-time educator sa Philippine Christian University as a real estate yung course na yan. Yes, diba? real estate management. Yes. O diba? Ibang-iba. So yung mga kabataan ngayon, they think way ahead, no? Para sa kanilang mga future, kung ano yung magiging buhay nila. And that is very good. Yes. Very good. Minsan, nagkakamali, no? Yung misconception, misinterpretation ng society natin. Usually, Gen Z. Mga di ba? Yung mga students mo. Ang tingin usually,
yung Gen Z, parang maraming basher yan eh. Yan yung generation yan na maraming basher. Tingnan mo, di ba? Nami-misinterpret natin, pero according to Brother Sean, na according sa mga students niya, no, yung na-evaluate niya, nakita niya, na talagang kadalasan, yung course na tinuturo niya, talagang interest nila. Nagustuhan nila. Hindi dahil pinilit lang sila, pinush. And that is a very good thing. Yes. So, Brother Sean, ipagpatuloy mo yan, no? Yung mo sa kanila, let's say, yung mentoring mo, pag may mentor mo. Yes. Not just an educator, no, pati yung outside, no. Yes. Yan po si Brother Sean eh. Tuloy-tuloy ang pagme-mentor niyan, especially sa mga kabataan. Of all ages din naman, ano. Ayan. So yun nga, no, yung mga generation ngayon, particularly mga Gen Z, sila yung lagi na misunderstood, na misinterpret na happy-go-lucky generation daw sila, dependent sa parents, dependent kahit kanino, at yung madali daw silang ma-disappoint or yung parang mawalan ng pag-asa. Parang gano'n, di ba? Yun yung usually na narinig ko eh. Oo. Pero ayon nga sa iyo, mga tinuturuan mo, mga Generation Z or Gen Z, nakita ko na hindi pala gano'n talaga. Kasi they are thinking for their future. Yes. Kasi sila yung namimili kung ano yung magiging gusto nilang career, magiging takbo ng buhay nila, na yung panahon namin, wala kasing social media, walang technology. Kaya usually, pinagtutulakan kami ng parents. Pero yun yung difference ng generation ngayon. Yung mismong this child, no, itong bata na to, naiisip na niya kung ano yung maging gusto niya, na gusto niya talagang mangyari paglaki niya. Yes, no. 'Di ba? I think more on talagang goal nila in flexibility, no? Yeah. That's the name of the game eh. And even them, no, pag inintindi mo sila, parang even ibang-iba din talaga yung style nila. Kung kaya nilang mapadali yet ma-accomplish nila ang isang bagay, gagawin nila, no? Kumbaga sa atin yung siguro ako millennial, no? Pag tinignan ko, although near Gen Z experience na rin kasi 1994, 1995 daw Gen Z na eh. Sabi nila, no? So you are a millennial Z. Ganun ba? Millennial Z, no? So at some point na merong kumbaga nakaka-relate, no? And then I admire the Gen Z kasi matatalino sila. Siguro may mga aspects lang talaga na may malaking difference versus dun sa millennial. Pero they have their own ways, and for me, flexible sila. Kung tayo rin flexible, mas magkakaroon ng magandang blending yung let's say yung pakikitungo o yung samahan nung generations. So, very well said, Brother Sean, sa iyong mga binahagi, sa iyong mga sharing. Siyempre, sa expertise mo, no, specialty mo, being a real estate broker. Yun nga, ibinahagi mo yung mga do's and don'ts, pros and cons, yung mga dapat at hindi, at yung mga maling akala ng karamihan kung ano ba talaga ang isang real estate broker. Di ba? Usually, ganun eh. So, I hope, no, yung mga viewers natin dyan, medyo na-enlighten kayo, nalinawan kayo sa mga isinare ng ating special guest for this evening na si Brother Sean Cawagdan. And comment lang po sa ating comment sections, no, kung meron kayong gustong itanong, lagay nyo lang po doon. And siguro, baka masagot niya yon kung may mga katanungan kayo. Basta wag lang po kayo manghihiram. No, kidding aside. Pwede po you can ask questions po sa comment section natin dito po sa program na ito. Gusto nyo pong itanong sa ating real estate broker, no? Legit, accredited, genuine, di ba? Yes. Parang wallet yun genuine. Yes, bro. Alright. So, medyo bitin tayo sa oras, no, Brother Sean? Meron ka bang gustong i-promote?
i-shout out. okay. So the floor is yours right now. For gustong i-mention, no, just want to share to everyone na I am managing my own realty. Of course, I'm together with different people, my business partners. No, that is Best Days Realty Corporation. So kung meron kayong mga properties na gusto nyong ipa-rent out or hanapan ng occupants, tenants, since it's a leasing corporation, we can accommodate to you. And then if meron kayong mga for sale na properties, then I'll refer you to another realty which is mine as well, the Tab Realty. Yun naman yung nakafocus sa selling ng mga properties. So meron ba tong Facebook page? Yes. It's Best Days Space Days Space Realty. That's the first one for the leasing. And then for the selling, mga gusto magpabenta ng properties, no, it's The Address Boutique. Yun ang pangalan nung Facebook page, Tab, The Address Boutique. And then I'd also like to mention na happy birthday dun sa kauna-unahang paano ba? Life group member, yung mga, alam mo yun, mga small group dinidisciple sa church, no? Si kay Carl Rodriguez. Happy birthday sa'yo, brother. Hindi ko lang sigurado kung ano ng age mo ngayon, no? Pero masaya ako. Hindi niya sasabihin yun. Hindi niya sasabihin. Pero masaya ako and dalangin ko na patuloy kang mamuhay sa kalooban. Amen. Ng Panginoon at nakasentro lamang si Kristo, no? And also like to say hi to my family, to my mom, to my dad, sa aking kapatid, nag-isang kapatid, no, si Daniel, kay Doc Alma, my mom, and then dad, Jerry yung name niya. Friends sa PCU, and then sa mga kasama ko sa realty, no, patuloy lang na pag-strive, lagi lang natin tatandaan, sa Diyos pa rin manggagaling lahat ng biyaya, no. Yun lamang. Big amen. Maraming salamat, Brother Sean, sa iyong for taking this time, no, this moment na makasama namin at may bahagi mo itong iyong specialty, expertise sa ating mga viewers sa oras na ito. And I'm sure, no, na yung mga nanonood ngayon, marami kayong natutunan. Ako, may natutunan ako, no, yung mga mga binahagi ni Brother Sean, lalo na yung difference ng isang legit at ng isang non-legit. Ayan, no? Yun pala, yun yung difference nga niya, no? So, medyo nalinawan din ako noon kasi nagkaroon din ako ng experience sa itong situation na ganito. Nagkaroon ng experience yan. Okay, Brother Sean, gusto namin malaman at this very moment, sa oras na ito, na ikaw ay isang bagong miyembro dito sa Central United Methodist Church. Isang malakas na palakpak po yan para po kay Lord. Amen. To God be the glory po. Amen. Sa part po na yan. Now, bakit mo pinili, no? Siyempre alam natin maraming churches sa buong Pilipinas, no? Nandito tayo ngayon. Pero bakit napili mo, no, itong Central Methodist Church? Pero itutuloy po natin ito sa next episode po nito pong Anything Goes with DJ Happy, dahil po medyo bitin po tayo sa oras. Kaya ang gagawin po natin, no, kayo po mga viewers, abangan nyo po ang part 2 ng programang ito na ating special guest pa rin ay si Brother Sean Paulo Cawagdan. So again, stay tuned po ulit dito po sa programang ito, 7 p.m. Saturdays sa Facebook page. Also, cross-posted po ito sa YouTube. Hanapin nyo lang po Anything Goes with DJ Happy on GCCF and CUMC. Yeah. Alright, so I'll take this opportunity, no, sa oras na ito na to promote, no? Walang iba kundi ito. Drums rolling, please. Yeah, thank you so much, Brother Sean. Here we go. Ito po ang ating coffee table book dito po sa Central United Methodist Church. So makikita nyo po, ayan, ang ganda po talaga, ang ganda. So kita ba sa frame? So it's got a dust cover. So may dust cover siya, no? For protection. So very good quality po talaga ito. Ayan, ang ating coffee table book. And nandito kami, Anything Goes
Di bale. Anyway, yan. Ang ganda po ng quality nitong coffee table book ng Central United Methodist Church. So mababasa niyo po dito, napakarami po. Yung history po ng Central Church, also yung mga past activities, yung mga pastors, lahat po ng mga historical events, mga makasaysayang kasaysayan dito po na nangyari po sa simbahan po na ito, dito po sa Central United Methodist Church. Mababasa nyo po at makikita nyo po dito in full color, high definition color sa coffee table book po na ito. Alright, so ang price po niya is 3,500 and as of now, sa best of my knowledge, meron pa po tayong 200 copies. O, di ba? Marami pa. So, what are you waiting for? No? Sa mga viewers natin, kung gusto nyo po, ito po, coffee table book ng Central United Methodist Church. So, available po ito dito po sa church po na ito. Hanapin nyo lang po si Miss Ellen po sa office po nila. Also si Miss Mara Panganiba ng ating New Ministries Chairperson. Inquire nyo lang po. Again, this is worth 3,500 with 200 copies available. So grab one now, grab one today. Thank you so much po sa inyong pagsuporta. Okay, maraming salamat po sa ating mga viewers, no, from around the world, sa mga brothers and sisters natin, ng mga OFWs, wherever you are, whatever the things that you are doing right now, no, kung kayo man ay busy ngayon, pero nanonood ng ating programa. Again, thank you so much sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta niyo po dito sa programang ito. Also, sa mga nandito po ngayon, mga naka-online sa oras na ito, thank you so much din po sa inyong panonood. And again, see you next Saturday, same time, same place po, sa FB page at sa YouTube channel. Let us always be reminded that we can make a difference in our work. We can make a difference in our school. We can make a difference in our homes. We can make a difference in our church. Yan. And we can make a difference in everywhere we go. Bakit po? Dahil if we put God in the center of our lives, di ba? Meron po tayong magagawang pagbabago. And yung pagbabago na yon ay para sa ikabubuti po nating lahat. Kaya kapatid, also, wag po natin kalilimutan na you are God's handiwork or God's masterpiece. Ayon po sa Ephesians 2:10, no? Bakit? Ikaw ay nilikha ng Panginoon. Nilikha ka ng Panginoon with a purpose, with a reason. Kaya kapatid, kung ikaw ay may pinagdadaanan, maliit man o malaki, if you feel hopeless, no? If you feel depressed, yung akala mo wala nang pag-asa, wala nang bukas, no. There is always tomorrow. Why worry? Diba? Right. Because the Lord is always here. Kaya wag po tayong mag-alala, kapatid. Cheer up, look up. You are God's handiwork or God's masterpiece. Okay, so again, kita-kita po ulit tayo next Saturday at 7 p.m. sa Facebook channel. Thank you so much again, Brother Shan. Thank you so ang much. ating special guest for this evening. So again, signing off na po tayo. This is DJ Happy saying, pagpapala pa more and keep the faith, everyone. God bless us all.